Miyerkules, pagkatapos ng aksyon journalismo sa primetime panalo ng TV5. Kasunod naman ang paghupa ng tensyon sa Egypt, nakauwi na sa bansa ang pangatlong batch ng mga OFW galing doon. May live update si Benji Durango mula sa NAIA. Benji. Cheryl, mag-alas 4 nga ng hapon kanina nang lumapag dito sa Ninoy Aquino International Airport ang Emirates Airways Flight number 332. Sakay naman ng 36 na OFW galing bansang Egypt. Bago pa man sila lumipad pa Maynila kahapon, humupa na ang tensyon sa Egypt. Pero hindi naman daw sila nagsisisi dahil karamihan sa kanila hindi masaya ang karanasan sa loob ng 18 araw na gulo roon. Hindi pa rin daw sila nakakabawi mula sa katakot-takot na nerbiyos na kanilang naranasan. Pero ang mas masakit pa rito, Cheryl, karamihan pa sa kanila, biktima ng illegal recruitment. Samantala, nangako naman ng DFA na ibibigay ang suporta para tugunan ang problemang ito. Para naman sa mga wala pang kamag-anak na susundo mula rito sa airport pauwi sa kanilang mga tahanan, doon muna sila tutuloy sa halfway house ng OWA sa kaidadaan sa stress debriefing para makabawi sa trahedya. Cheryl, sa kabuuan ay 74 na OFW na ang naiuwi rito sa bansa at ay inaasahan naman ng DFA at ng OWA na hindi na ito masusundan pa. Sa kabila niyan ay 24 na oras na mga nakamonitor ang embahada natin doon sa bansang Egypt. Cheryl? Maraming salamat, Benji Durango. Pati ang mga pulis natin hindi nagpahuli sa romansa ngayong araw ng mga puso. 21 pulis at ang kanilang kasintahan ang libreng ikinasal sa Campo Crame kanina. At ang ninong ng ilang bagong kasal, walang iba kundi si PNP Chief Raul Bacalzo. Franz Noguera, ikwento mo. 11 taon ng kasal sa West ang mga pulis na sina PO3 Ferdinand at PO3 Mary Grace Bendulo. Kompleto na sana ang kanilang kaligayahan dahil nabiyayaan na sila ng 2 anak na lalaki. Pero may kulang pa rin daw dahil wala pa silang basbas ng simbahan. Kaya naman, sinamantala na nila ang mass wedding na ginawa ng PNP sa mismong araw ng mga puso. Nasa church na at the same time, libre pa. Iba rin daw ang pakiramdam dahil sa mismong chapel ng kampo sila ikinasal. Nervyos. Hindi ko akalain na umabot kami sa dito. Birthday ko pa. Isa lang sila sa 21 pares ng pulis at sibilyan na libreng ikinasal sa Campo Crame kaninang umaga. Kompleto ang kasalan mula sa pulis na mga pari, singer at sponsors, may red carpet at sword sponsors din. Game na game din si PNP Chief Raul Bacalzo na nanguna sa pagiging principal sponsor. May payo pa ang mag-asawang Bacalzo sa mga bagong inaanak. Kailangan maunawaan ng bawat isa, lalong-lalo na yung hindi pulis na asawa, na ang trabaho ng kanyang asawa ay maselan at pwedeng malayo sa pamilya. Yun lang mahalin at hintayin ang pag-uwi niya sa bahay. Dapat maging understanding ka. Pero ang ilan, kahit kasal na, may warning pa rin sa mga mister na pulis. Di, huwag kang mambabae dahil para tumagal yung pagsasama namin. Ay, di mo nakababayero eh. Ang mga pari naman, patuloy ang paalala sa kahalagahan ng kasal sa simbahan. Sa simbahan, of course, may sinasabi ng lahat at pananampalataya ng bawat isa na sa Panginoon na ito'y nababasbasan ng Panginoon. Franz Noguera, News 5. Nabulabog naman ang mga residente sa Camarin, Caloocan. Ang napagkamalan nilang manika na palutang-lutang sa ilog ay isa palang fetus. Dindo Flora, ikwento mo. Inakala raw ng mga residente na laroang manika lang ang nakita nilang palutang-lutang sa ilog sa barangay Camarin sa Caloocan. Pero nang makuha na ito, doon na nakumpirma, isa itong patay na sanggol. Tinignan ko po ng maigi. Yung nakita ko na yung pusod, kinuha ko ng yung paa. Inilagay ang sanggol sa kahon ng sapatos na binalot sa plastik. Sa tansya ng barangay officials, nasa 8 buwan ang sanggol. Ayon pa sa kanila, posibleng sinadyang ipaano dito sa ilog para i-dispatcha. Para doon sa may mga babae na gumagawa ng ganyan, makonsensya naman. Ilagay nila sa tamang kalagyan kung ayaw nilang buhayin.
ito na raw ang ikatlong pagkakataon na may natagpuan silang patay na sanggol na palutang-lutang sa ilog. Plano nilang yung papasbasan ng sanggol at ilibing ng maayos. Dindo Flora, News 5. Sa Caloocan City pa rin, arestado ang isang taxi driver dahil sa pagnanakaw ng bagahe ng kanyang pasahero. Pero palusot ng driver, hindi na raw niya napansin ang mga gamit ng pasahero dahil sa kaantukan. Ikwento mo, J.D. Castro. Agad pinaharurot ng mga tanod ng Barangay 35 sa Caloocan ng kanilang mga motor nang matanggap ang timbre tungkol sa nakawan sa lugar. Tinangay umano ng isang taxi driver ang mga gamit ng kanyang pasahero. Agad na corner ng taxi driver na si Abel Vargas, panayang hingi ng patawad ng suspect. Pero sobra nang gagalaiti sa galit ang nagrereklamong si Marlon Punsalan. Nasa 10,000 raw kasi ang halaga ng mga school supplies na muntik ng tangayin ng taxi driver. Pagdating dito, bumaba kami sabay takbo ng sasakyan. Kundi pa nahahabol ng ano to. Wala, nakalabas na to. Pero paliwanag ng tsuper, Sabi niya kasi, lilipat. Pero di ko narinig, kaya siyempre, takbo na ako, nagbihin ako. Pero di ko man sila natakbo, sir eh. sa huli, pinatawad din ni Punsala ng tsuper. Pero hiniling niya sa operator ng taxi na huwag na muna siyang payagang mamasada. J. De Castro, News 5. Kahit sa ibang bansa, love is in the air dahil sa Valentine's. Pero meron namang tila may hangover pa rin sa Pasko. Yan ang aksyon abroad ni Naomi Diary. May 50,000 singles sa China ang sumali sa isang linggong dating event na inorganisa ng isang sikat na matchmaking website. Ilan sa kanila may kasama pang magulang. Ang iba naman may bitbit pang anak mula sa dating karelasyon. Sa Italy, sabay-sabay ikinasal ang 200 magsing-irog sa harap na isang simbahan na ipinangalan sa patron ng pag-ibig, si Saint Valentine. Con grande gioia che oggi... Sa Thailand, mula sa 14 na pares kahapon, 7 na lang ang natira sa contest na patagalan ng halikan. Ni hindi man lang kumain o nagbanyo ang mga ito na mahigit isang araw nang naghahalikan. Layo nitong basagin ang mahigit 32 oras na longest kissing record na hawak ng Germany. Parang Christmas pa rin sa India dahil sa snow. Na-enjoy naman ito ng mga residente at turista na sumabak pa sa paggawa ng snowman, pag-ski at syempre sa pikturan. Pero sa South Korea, perwisyo ang dala nito. Pahirapan sa paglakad at nagkabuhol-buhol ang trapiko sa tindi ng snow. Naomi Diary, News 5. Hoy! Gusto niyo ba ng kanta, mga bata? Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Bakit pa sa awit, kamay di nabanggit? Importante pa naman at mabisang gamit. Pero may girl na painter, kamay pinagkait. Kaya naman paa ang pinangguguhit. Ang lupit! Abot kamay na niya, abot paa na niya ang kanyang pangarap. Wala man siyang kamay mula nung ipanganak. Gumuhit ng paintings parang walang hirap. Kayo'y mapapawaw sa exhibit niyang tiyak. But wait, there's more. Daig pang may kamay sadyang madasalin, pati pananahi, di palalampasin. Di ka magugutom, marunong magsaing, magtimpla ng kape, abay kaya niya rin. Siya na rin ang bahala sa mga hugasin. Bago daw ang lahat, don't forget the texting. Lupet talaga ng talentadong pa ni ate. Pero teka muna. Ito na ang aking trivia tungkol sa taong may pinakamalaking paa sa buong mundo. Siya ay walang iba kundi si Robert Pershing Wadlow. Ang sukat ng kanyang paa, 18.5 inches. At ang kanyang shoe size, 37. Siya rin ang tinaguriang tallest person in history dahil sa kanyang taas na 8 feet at 11
Inches! Ay nako mga kids, sapatos pala ang bida. Siyempre aking paalala, aanhin nyo pa ang sapatos kung paano yung nagpapaltos. At eto pa, okay lamang ang sapatos na pangit at badoy. Ang mahalaga, wala itong amoy. Ito pa rin po si Makata, nagbibigay na naman ng edukasyon, impormasyon at leksyon dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, 6 na junior officers ng AFP na nasabit sa Marine standoff noong 2006 laya na, pero nagbanta ng re-resback. At padrino ni AFP Controller Carlos Garcia, kilala raw ni Pangulong Aquino. Sagot dito ni Pinoy, alamin.